Manila, 1942. Kontrolado ng Japanese Empire ang bawat kanto sa kabisera ng Pilipinas. Sa mga military checkpoint, may naglalakad na isang dalaga, payat, balot ng tela ang mga kamay at bahagyang nakatakip ang mukha. Pagkakita ng mga sundalong Hapon sa kanya, agad silang umatras. Hindi dahil sa respeto, kundi sa takot. Ang pangalan niya ay Josefina Guerrero. May ketong siya, at gagamitin niya ang pinakakinatatakutang sakit sa mundo para maging sikretong armas ng Allied Forces. Sa edad na 25, kumpleto na ang buhay ni Josefina, may asawa, isang batang anak na babae, at pangarap ng isang ordinaryong buhay. Tapos dumating ang tatlong salita na nagpabago ng lahat, Hansen's disease. Noong 1940 sa Pilipinas, ang diagnosis ng ketong ay hindi lang balitang medical, ito ay parang social death. Sa pilitang pinaghihiwalay ang mga pasyente sa kanilang pamilya at ipinapatapon sa mga liblib na kolonya. Hindi ka mamamatay sa ketong. Mamamatay kang mag-isa, nakalimutan, at hindi mahawakan. Sinabihan si Josefina na hindi na niya mahahawakan muli ang kanyang anak, hindi na makakasama ang asawa niya, hindi na magiging bahagi ng lipunan. Karamihan sa mga tao ay lulubog sa kalungkutan na iyon. Iba ang ginawa ni Josefina. Nang salakayin ng mga Japanese forces ang Manila noong 1942, desperadong kailangan ng Philippine resistance ang mga courier, mga taong makakapaglipat ng impormasyon sa pagitan ng mga resistance cells at Allied forces nang hindi napapansin. Nag-volunteer si Josefina. Ang lohika niya ay brutal na elegante. Kung ang mga sundalo ay masyadong takot lumapit sa akin, hindi nila ako kailanman hahalugugin. Tama siya. Nagsimulang maglakad si Josefina ng milya-milya sa okupadong Manila, dumadaan sa bawat checkpoint. Dala ang impormasyong tinahi sa kanyang damit, mga mapa na nagpapakita ng galaw ng tropa ng Hapon, mga radio code, mga liham na nagko-coordinate ng operasyon ng resistance. Impormasyon na, kung matuklasan, ay nangangahulugang agarang pagpatay. Ngunit hindi siya kailanman hinanap ng mga sundalo. Nakita nila ang balot na kamay, ang belo, ang nakikitang palatandaan ng sakit, at umatras sila. Ang ilan ay tumalikod. Ang ilan ay suminyas para dumaan siya ng mabilis. Ang ilan ay tumingin sa kanya ng may pandidiri. Walang humipo sa kanya. Walang huminto sa kanya. Ginawa ni Josefina na armas ang kanilang takot at ginawa itong isang invisibility cloak. Pero hindi ito madaling pag-iispiya. Ito ay, sa totoo lang, paglalakad sa impyerno ng kusa, paulit-ulit. Ang Hansen's disease ay nagdudulot ng nerve damage, matinding sakit, at labis na pagkabag. Bawat hakbang ay masakit. Bawat misyon ay nagtutulak sa kanyang katawan na lampas na sa limitasyon. At ang panganib ay hindi lang pisikal. Kung mahuli siya, hindi lang siya papatayin ng mga Hapon. Torturehin muna siya para makuha ang impormasyon tungkol sa buong resistance network. Alam lahat ito ni Josefina. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Ang kanyang mga misyon ay lumampas sa simpleng pagiging courier. Nagpuslit siya ng pagkain at gamot sa mga POW camp, kung saan nagugutom ang mga nahuling sundalong Allied. Ginabayan niya ang mga nakatakas na bilanggo sa mga likod daan patungo sa mga safe house, gamit ang mga ruta na kabisado niya. Minapa niya ang mga instalasyon ng militar ng Hapon, mga posisyon ng tropa, mga depot ng supply, mga kinalalagyan ng artilerya, ginuguhit lahat sa kamay, at sinasaulo ang mga detalye kapag masyadong delikado ang magdala ng papel. Nang maghanda ang mga Allied forces na palayain ang Manila noong 1945, ang impormasyon ni Josefina ang gumabay sa kanilang mga atake. Ipinakita ng kanyang mga mapa kung saan nakakonsentra ang mga kalaban. Detalyado ang kanyang mga ulat kung aling mga ruta ang mahigpit na binabantayan. Ang impormasyon niya ay nakapagligtas ng napakaraming buhay ng Allied forces sa brutal na Battle of Manila. Lahat ng ito mula sa isang babae na, honestly, masyadong takot hawakan ng kalaban. Nang matapos ang giyera, nanghihina na ang katawan ni Josefina. Ang mga taon ng stress, malnutrisyon at hindi nagagamot na sakit ay nagdulot ng matinding epekto. Pero nakaligtas siya, at nakatulong siyang palayain ang kanyang bansa. Ginawaran siya ng United States Army ng Medal of Freedom with Silver Palm, isa sa pinakamataas na parangal sa sibilyan ng Amerika. Pagkilala, pasasalamat, pag-amin na ang babaeng ito na binalewala at kinatakutan ay isang bayani ng giyera.
Pero hindi nabura ng pagkilala ang stigma. Kahit sa kapayapaan, ang takot na nagprotekta sa kanya noong giyera ay muling naghiwalay sa kanya. Noong 1948, ipinadala si Josefina sa Carville, Louisiana, ang National Leprosarium ng Estados Unidos. Hindi technically bilangguan ang Carville, pero may barbed wire ito, restricted movement, fumigated mail, at napakabihirang bisita. Ito ay exile na may medical care. Sa loob ng maraming taon, nanirahan si Josefina sa likod ng mga bakod na iyon. Hindi dahil delikado siya, kundi dahil takot pa rin ang lipunan. Tapos, naabutan ng medisina ang tapang. Noong late 1940s, napatunayang epektibo ang mga bagong antibiotics sa paggamot at pagpapagaling ng Hansen's disease. Ang dating panghabang buhay na kondisyon ay maari nang matigil. Nagsimulang magpagamot si Josefina. Unti-unti, gumaling ang kanyang katawan. Naglaho ang mga sugat. Huminto ang paglala ng nerve damage. Noong 1967, naging mamamayan ng Estados Unidos si Josefina. Umalis siya sa Carville at lumipat sa Washington, D.C., kung saan siya namuhay ng tahimik sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Walang fanfare, walang public recognition, isang ordinaryong buhay lang. Araw-araw siyang dinadaanan ng mga tao sa kalye. Wala silang ideya na ang matandang babaeng ito na may peklat na kamay ay naloko ang Japanese Empire, nagdala ng impormasyon sa mga checkpoint ng kalaban o nagligtas ng buhay sa, pinakamadilim na oras ng kasaysayan. Nakita nila ang isang matandang babae. Hindi nila alam na isa siyang bayani ng giyera. Namatay si Josefina Guerrero noong 1996 sa edad na 8. Sa panahong iyon, halos nakalimutan na ang pangalan niya. Walang monumento sa Manila, walang estatwa sa Washington, isang Medal of Freedom lang sa isang file somewhere, at isang kuwento na ayaw kalimutan. Dahil pinapatunayan ng buhay ni Josefina, ang isang bagay na madalas nating makalimutan ang iyong sugat, ay maaring maging iyong armas. Hindi niya nilabanan ang kanyang sakit para lang maging bayani, ginawa niya itong armas. Tiningnan niya ang pagtanggi, paghihiwalay, at isang katawan na itinuturing na hindi mahawakan ng lipunan, at nagtanong, paano ko ito magagamit? Karamihan sa mga tao ay marahil magtatanong, bakit ako? Bakit ang paghihirap na ito? Pero nagtanong si Josefina, ano ang magagawa ko dito na walang ibang makakagawa? At ang sagot, maglakad sa mga checkpoint ng kalaban dala ang impormasyon, dahil masyadong takot ang kalaban na haluhugin ka. Hindi lang iyan tapang, iyan ay honestly strategic genius. Ginawa niya ang takot ng lipunan na kanyang bentahe. Ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay naging kanyang pinakamalaking lakas. Hindi pwedeng maging ordinaryong sundalo si Josefina, masyado lang mahina ang kanyang katawan. Hindi pwedeng maging ordinaryong espiya, masyado lang halata ang kanyang kondisyon. Pero kaya niyang maging isang bagay na walang ibang makakaya, hindi mahawakan sa paraan na ginawa siyang unstoppable. Nang sabihin ng mundo na wala siyang silbi, pinatunayan niya na lubos silang mali. Nang subukan ng lipunan na itago siya, naglakad siya sa pinakamapanganib na lugar na may isip. Nang traidorin siya ng kanyang katawan dahil sa sakit, ginawa niya ang sakit na iyon na isang disguise. Tumanggi siyang hayaan ng mga pangyayari o stigma na magpaliwanag sa kanya. At sa paggawa nito, nakatulong siyang palayain ang isang bansa. Ito ang utang natin kay Josefina Guerrero, hindi awa, hindi simpatya sa kanyang paghihirap, kundi pagkilala na ang tapang ay iba sa inaasahan natin. Minsan, ang mga taong nagpapabago ng kasaysayan ay hindi ang malakas, ang buo, o ang sikat. Minsan sila ang mga kinatakutan nating hawakan, ang mga binalewala natin, ang mga pinagdesisyunan nating hindi mahalaga. Sila minsan ang mga, nagliligtas sa atin. Naglakad si Josefina Guerrero sa okupadong Manila na may mga mapa na nakatago sa kanyang palda. Ang mga sundalong Hapon ay tumabi, honestly, masyadong takot sa contagion para pigilan siya. At dinala niya ang kalayaan sa kabila ng mga linya ng kaaway, isang masakit na hakbang sa bawat pagkakataon. Hindi siya walang takot, takot na takot siya. Hindi siya invincible, namamatay siya. Pero, still, nagpatuloy siya sa paglalakad. Dahil ang tapang ay hindi ang kawalan ng paghihirap. Ito ay talaga kung ano ang pipiliin mong gawin dito.
Pinili ni Josefina na gawing serbisyo ang kanyang paghihirap, ang kanyang paghihiwalay sa infiltration, ang kanyang stigma sa strategy. Hindi siya hahawakan ng mga Hapon dahil may ketong siya. Kaya, naging espiya siya na hindi nila kailanman pinaghihinalaan. Hanggang sa huli na ang lahat. Hanggang sa nakarating na ang impormasyon na dala niya sa Allied Command. Hanggang sa nagabayan na ng mga mapa na ginuhit niya ang mga Liberation Forces. Hanggang sa nagwagi na ang kalayaan. At si Josefina Guerrero, binaliwala, may sakit, hindi mahawakan, ay nabago na ang kasaysayan. Isang tahimik, masakit, matapang na hakbang sa bawat pagkakataon.